kampihan muna tayo ngayon. Sa kanyang mga mata, kitang-kita niya ang mali siya. Siya ang magpapatotoo daw na talagang bastos makatitig. Itong si Ugto. Sharon, humarap ka na. O Sharon, ayan, may mga tanong sa'yo si Tuesday. Natatakot ako, parang mainit ang ulo ni Oh, Sharon init nung ang ulo ni pumasok. Sharon. Masama ka rin Inismiran. makatitig, ha? Nang ismid, di ko pasok. Sharon, ba't mainit ulo mo kay kuya? Anong ginawa niya sa'yo? Kasi po nagmamanicure po ako. Nung dumaan po ako, sabi niya po, baka naman pwedeng tikman yan. Wala. May words na, hindi lang Wala akong tignan. tuwanan yun. Wala akong tuwanan yun. Wala akong tuwanan yun. Oh. Sa balita mo ba sa lugar niyo, ikaw lang yung nagaganito ni kuya? Hindi ko po na ano, pero nung dumaan po ako, sinabi niya po yun. Okay, sa'yo Wala sa yun. personal Hindi na sinungaling ka? experience. Oh. Pero nakita mo na rin na tumititig talaga siya dun sa anak ni Dennis? Opo. Ano pang klaseng titig? Pwede mong gayahin? Hindi mo kaya? Hindi mo kaya? Basta naturo lang. Oh. O ano masasabi mo, Ugto? Sinabi mo ba talaga yon? Hindi ko sinabi, wala akong katotohanan yun. O, di ba? Oo. Iba talaga yung titig na may mali siya. Iba yung Ayun, titig sinabi niya lang yun. tumigal Ewan sa ko ba't dumadaan. niya nasabi sa akin yun. Ano daw yung gusto niya matikman? May paninda ka ba? Yung kuko. Sa kanya. Yung kuko? Double meaning. Okay, so kung may kakampi si Dennis, meron din kakampi si Ugto, eto na. Sabi nga niya, hindi bastos ang kumpare niya. Raul, humarap ka na. Kuya Raul, kamusta po kayo? Okay naman. At kamusta naman ang pagkakakilala mo kay Kuya Ugto? Si Paro Yugto, mula sa pula pagkabata, naging pagkasama na kami niya, tropa. Kaya kilala ko ugali. Ang pagtingin niya sa babae, hindi tingin na pag nasa po. Huwag kayo maniniwala sa ganun. Hindi naman taga ang lalaki, talaga tumitingin naman po sa lalaki, ang babae, di ba, ganun. Pero ito, mula sa pun, may diferensya kasi mata niya eh. Ay, ano May yun? labo po. Malabo. Opo. Kaya akala lang po nila, ang pagtingin nito sa babae, akala pa pag nasa mula ulog ang paa, Siyempre. naniwala sa ganun. Kakampihan kayo dahil... So kung may diferensya yung mata niya, kung tumitig siya sa babae at sa lalaki, parehas lamang. Parehas lang din po. Parehas lamang. So, paano naman nanggaling yung ibang mga nagsasabi, nagre-reklamo kay Kuya Ugto na manyakis nga daw kung makatingin, gano'n. Pero ito po yung manyakis, dapat po ito, nagtagal na ito sa loob. Bumalik dapat na dito. At may reklamo sa barangay, na ano, wala naman po reklamo eh. So, tanungin natin, yung anak na sinasabing na bibiktima daw siya ng pambabastos dahil sa tingin ni Ugto. Nasa audience natin si Ninya. Ninya, tayo ka nga, iha. Ayun. So, Ninya, ilan taong ka na ngayon? 18 po. 18. Okay. So, bakit naisipan mong isumbong na sa tatay mo itong paninitig, sabi mo ni Ugto? Kasi sobra na po talaga yung pagtingin niya eh. Para pong kakainin ako. Grabe po yung pagtingin niya po talaga. Tapos pagsusumbong pa sa akin, paano kung Natakot ka lang nun. no, Natakot ka lang sa akin ko kasi yan. marami yung totoo eh. Kasi pa, alam mo, galing ako sa loob ng kulungan. Mali Natakot ka lang yung duda mo na. Natakot ka lang sa Mali akin. lang. Mabait na tao to, totoo lang. Attorney Rob, sa ganyang pagkakataon, anong klase mga tanong dapat ang tanungin kay Ninya? Ninya, ikaw, nung bang panahon na tinitignan ka niya, ano nararamdaman mo, yung totoo? Kinakabahan po talaga ako noon. Kaya dire-diretso na lang po ako. Nung tinignan ko po siya, parang iba po talaga yung tingin niya. Okay, Alam ko naman sige. po yung... Una, natakot ka na. Sige, pangalawang beses. Ayun po, na ano na po ako na nung tinignan niya po ako, parang iba na po yun eh. Kasi alam ko naman po yung titig na wala namang pong mali siya. Oh, ngayon, dahil lang tinitignan ka ng ganyan, sa sarili mo ba, natatakot ka sa personal mong safety? Natatakot Apo. ka ba na maaaring may mangyaring masama sa'yo mula sa tumititig sa'yo? Opo. Okay. So pagka yun po ang testimony ng isang positive testimony po yan, no? Kasi evidentiary tayo dahil sabi nga ni Ate Coring, he said, she said. Pero ang sabi ng batas, ano ba yung naramdaman ng biktima? Plus a credible positive testimony.
Ngayon, kung gusto pa nating lalo pang patibayin ng ebidensya, we can establish a pattern of behavior na tinatanggap sa ating rules of court. Ano ba yung behavior nitong tao na to na mag-i-establish siya sa isipan ng hukom na talagang meron siyang probabilidad o mataas ang probabilidad na gagawin niya ito? Eto na si Sharon. Ayan na si Sharon. Oo. Ano pa? Yung blatant disregard sa batas. Sabi mo nga, kuya, nakulong ka. Para lamang po sa kaalaman ng lahat, yung unang offender ng drug user, eh de-rehab ho yan. Pag umulit ka pa, doon ka palang ikukulong talaga. Kaya merong pattern of disregard si kuya sa paglabag sa batas. May testimony tayo. Plus, this minor, kaka-18 mo pa lang eh. So, nung panahon na ikaw ay nakaramdaman ng you're not safe, no? You're fearful, you were just a minor. And it's a badge of truth po, yung youthful age na nagsasabi ng I katotohanan. see. Ayun. So, kumbaga, Ugto, wala ka mang intensyon. Okay, sabihin natin wala kang intensyong masama. Pero yun ang nararamdaman niya, iwas na tayo. Ganon lang kasimple yun. Di ba? Iwas na iwas na lang tayo. po.